ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat naman tayo ay nangangarap ng magandang buhay. Hindi lamang para sa ating mga sarili kundi pati na rin sa ating mga pamilya. Handa tayong magtiis, mabigyan lamang sila ng kaginhawahan sa abot ng ating makakaya. Ikaw kabarangay, ano ang mga kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Lina, 25 years old. May isang anak at kasalukuyang nagtatrabaho bilang caddy sa isang golf course dito sa Cavite. Panganay po ako sa 7 magkakapatid. 2 lalaki po ang sumunod sa akin. Yung isa ay security guard at ang sumunod naman ay foreman na malimit madistino sa iba't ibang lugar. Ang pang-apat po namin ay dalaga pa rin at ang tanging kasama sa bahay ay ang aming mga magulang sa probinsya. Ang iba pa naming kapatid ay nakatira sa ibang lugar at maayos naman ang pamumuhay dahil may kaya ang mga napangasawa. Kahit may sari-sarili na kaming buhay ay suportado pa rin namin ang aming mga magulang. Hindi kami nakakalimot na utang namin sa kanila na nabuhay kami sa mundong ito. Hindi man naging mapagmahal at mapag-aruga sa amin noon si inay ay hindi pa rin namin siya matiis. Aaminin ko Papa Dudut na may hinanakit pa rin ako sa aking ina dahil sa mga nangyari noon. At alam kong ganun din ang iba kong mga kapatid. Sa kabila ng pagiging makasarili ni inay noon ay mas pinili ko pa rin na magpatawad at tanggapin na lamang kung ano siya. Bali-balik na rin ko man kasi ang sitwasyon ay nanay ko pa rin siya at hindi na mababago yon. Ang mga katagang ito ang malimit kong marinig kay Lola Alicia noon. Isang hapon pagkagaling ko sa eskwela, pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko na may hawak-hawak na papel sa kanyang kamay si Lola Alicia, Papa Dudut. Lola? Sulat ito, Apo. Kanino po galing yung sulat? Galing ito sa nanay mo. Kanina lang dumating. Talaga po? Ano pong sabi sa sulat? Ang sabi dito, kukunin ka na nila. Gusto ng inay mo na doon ka na sa kanya tumira at doon mo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Ayoko po, Lola. Gusto ko po dito sa inyo. Wala tayong magagawa. Sila ang mga magulang mo. Sila ang maaaring magdesisyon pagdating sa bagay na yan. Hindi niyo po ba sila pwedeng kausapin na dito na lang po ako sa inyo? Susubukan ko, Lina, sa abot ng aking makakaya. Kaya lang ang inay mo ang tiyak na may gusto nito. Kapag kasi siya ang nagpasya, kahit ang itay mo ay walang magawa. Bakit po ba gusto na nila akong bawiin kung kailan malaki na ako? Ay, baka namimiss ka rin nila. Siyempre, magulang mo pa rin sila at gusto ka nilang makasama. Hindi ko pa rin po maintindihan. Bakit hindi po noon? May mga kapatid ka doon. Ayaw mo ba silang makita at makasama? Gusto po. Kaso po, mas gusto ko pa rin po na kayo ang kasama ko. Hindi naman tayo magkakalayo ng tuluyan. Pwede mo naman akong dalawin dito.
Pero Lola, ang layo po nila Inay. Paano kung hindi po nila ako payagan? Eh di ako ang dadalaw sa'yo doon. Hindi niyo po ako naiintindihan, La. Kayo po ang gusto kong makasama. Dito ko po gustong tumira. Makinig ka sa akin, Lena. Kahit bali-baliktarin mo man ang sitwasyon, sila pa rin ang mga magulang mo. Sila lang ang may karapatang magdesisyon kung saan ka titira. Bakit kasi nila ako iniwan sa inyo tapos babawiin din nila ako? Hindi ako aso para basta na lang nilang iwan ng ganon. Siyempre hindi ka aso. Ikaw talagang bata ka kung ano-ano ang sinasabi mo. Totoo naman po eh. Sabi ng Chang, ayaw lang akong alagaan ni Inay kaya iniwan niya ako sa inyo noon. Hindi ka dapat nakikinig sa tiyan mo. Mahal ka ng mga magulang mo. Kung totoo po yan, bakit hindi nila ako dinalaw dito? Abala lang sila. Alam ko kasi may trabaho ang inay mo noon, kaya hindi ka niya maalagaan. Ngayon naman, walang iintindi sa mga kapatid mo. Bakit pakiramdam ko, Lola? Para pong pinagtatabuyan niyo na ako. Hindi yan totoo, Apo. Gusto ko nga dito ka lang sa puder ko eh. Baka po pagod na kayong alagaan ako. Dahil po ba matigas ang ulo ko? Hindi, Lena. Kailanman hindi ako mapapagod alagaan ka. Mahal na mahal kita. Yan ang lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Simula po noon, kayo lang po talagang nagmahal at nag-alaga sa akin. Tandaan mo, Apo, hindi lang ako ang nagmamahal sa'yo. Nariyan pa ang mga magulang mo. La, huwag yun na lang po akong ibigay sa kanila. Lahat gagawin ko, Apo, para mapakiusapan ng mga magulang mo. O siya, sige na, maglaro ka na sa labas. Ayoko po, Lola. Wala na po akong ganang makipaglaro. Itong batang ito talaga, oh. O sige na, puntahan mo muna ang mga pinsan mo para makapaglaro na kayo. Sige na nga po, magpapalit lang po ako ng pambahay. Huwag mo munang intindihin yung mga napag-usapan natin tungkol sa pagkuha sa iyo ng mga magulang mo. Matagal pa naman yun eh. Habang di pa naman nangyayari, dito ka muna kay Lola. Opo, Lola. Isang taon pa lamang ako noon, Papa Dudut, nang iwan ako ng aking mga magulang sa pangangalaga ng aking lola. Hindi malinaw sa akin ang dahilan nila, ngunit lagi kong naririnig sa aking tiyahin na kapatid ng tatay ko na likas raw na tamad ang aking ina. Puro sarili lamang daw niya ang iniisip. Noong panahon na yon ay hindi ko pa ganong naiintindihan ang sinasabi ng tiyahin ko. Bagamat istrikta si Lola ay masasabi kong mapagmahal at malambing ito sa maraming pagkakataon. Madalang ding magpadala noon ng pera ang aking mga magulang. Mabuti na lamang at may pensyon ng aking lola na siyang ginagastos namin sa pang-araw-araw at baon ko sa eskwela. Inaamin ko po na may mga pagkakataon noon na hinihiling kong sana ay kapiling ko ang mga magulang ko. Lalo't merong mga program sa eskwelahan na kailangan ng kanilang presensya. Si Lola Alicia ang laging pumupuno sa mga kakulangan ng aking mga magulang. Hindi ko lang lubos maunawaan na kung kailan tanggap ko na sa sarili ko na si Lola Alicia na lamang ang makakasama ko habang buhay ay saka naman sila magsasabi na gusto na nila akong kunin. Dumating ang araw na kinakabahan ako, Papa Dudut. Hapon na noon, galing ako sa eskwelahan, nadatnang ko si Lola na may kausap na isang babae. Ipinakilala siya sa akin ni Lola Alicia. Hindi lang siya basta bisita. Siya raw ang aking ina, Papa Dudut. Kumusta ka na, Lina? Ang laki mo na. Ayos lang po, Inay. Kumusta din po? Ayos lang din naman. Halika rito sa tabi ko. May mga dala akong pasalubong sa'yo. Salamat po, Nay. Nabanggit ba ng lola mo yung tungkol sa sulat na ipinadala ko? Opo.
Sinabi niyo daw po na gusto niyo na daw po akong kunin. Oo, Lina. Para sama-sama na tayo ng mga kapatid mo. Doon mo na ituloy ang pag-aaral mo. Nay, pwede po bang dito na lang po ako kay Lola? Lina, nag-usap na kami ng lola mo. Ako ang nanay mo, kaya tama lang na sumama ka na sa akin. Pero Nay, matanda na po kasi si Lola. Wala po siyang makakasama. Huwag mong alalahanin ang lola mo. Nandyan naman ang ibang mga tiyo at tiyahin mo. Nandyan lang sila para tignan siya. Hindi nila pababayaan ang lola mo. Nay, ayoko po talagang sumama sa inyo. Gusto ko po talaga dito kay Lola. Hindi mo ba gusto na makasama kami? Ayaw mo makasama ang tunay mong pamilya? Gusto po. Pero mas gusto ko pa din pong makasama si Lola. Makinig ka, Lina. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Bakit niyo po ba ako pinipilit sumama sa inyo, Nay? Mas gusto ko nga po dito kasama si Lola. Nag-usap na nga kami ng lola mo. Payag na siya na kunin kita. Huwag mong bigyan ng problema yung matanda. Dahil kung hindi ka sasama sa akin at magmamatigas ka, mapipilitan akong humingi ng tulong sa barangay. Maisama lang kita. Sana po tinanong niyo ako kung gusto kong sumama sa inyo. Hindi po bigla niyo na lang po akong kukunin kay Lola. Hindi na kita kailangan tanungin. 10 taon ka pa lang, dapat malaman mo na kaming mga magulang mo pa rin ang masusunod. Hindi ikaw at hindi rin ang lola mo. Sige na po, Nay. Dito na lang po ako kay Lola. Huwag mo na akong pahirapan, Lina. Ang layo ng pinanggalingan ko para walang mahita sa pagpunta ko rito. Sinabi ko naman po na ayaw kong sumama sa inyo. Kayo lang naman pong mapilit. Ikaw ang mapilit. Pinipilit mo na dito ka lang. Kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, sinasabi ko sa'yo, mapipilitan talaga akong humingi ng tulong sa barangay. Sasabihin ko na ayaw kang ibigay ng lola mo dahil nalaso na niya ang isip mo. Hindi po totoo yan! Huwag mo akong subukan. Kilala ako ng lola mo. Kahit itanong mo pa sa kanya kung ano ang gusto ko, yon ang nasusunod. Gusto ko lang naman po makasama si Lola. Kami ang totoo mong pamilya. Kaya dapat lang na kami ang piliin mong makasama, hindi ang lola mo. Bakit kasi kailangan niyo akong iwan noon? Tapos babawiin niyo rin naman pala ako. Anong klaseng tanong yan? Yan ba ang natutunan mo sa lola mo? Yan ba ang tinuturo niya sa'yo? Ang sumagot ng ganyan sa mismong nanay mo? Mabait po si Lola ko. Wala po siyang itinuro sa akin na masama. Sa nakikita kong ugali mo ngayon, malabo yung sinasabi mo. Baka sinisiraan niya pa kami sa'yo. Hindi po totoo yan, Nay. Mabuti pa ayusin mo na mga gamit mo. Hindi ko na mahihintay na magbakasyon kayo. Hindi mo natatapusin ang pag-aaral mo rito. Aalis na agad tayo. Wag po muna, Nay. Kasama po ako sa top. Sayang naman po kung hindi na po ako papasok. Hindi naman importante yung honor-honor na yan eh. Elementary ka pa lang naman. Tsaka baka gawin niyo pang dahilan niya ng lola mo para hindi kita maisama pa uwi. Parang awa niyo na po, Nay. 1 linggo na lang naman po eh. Buo na ang pasya ko. Sa ayaw o sa gusto mo, aalis na tayo bukas. Kung magmamatigas ka, isasama ko lola mo mamaya sa barangay. Kausapin namin yung barangay chairman dito sa lugar para mapaliwanagan siya na ako ang may karapatan sa'yo. Sasama na po ako sa inyo. Huwag na lang po kayong gumawa ng gulo. Maawa po kayo kay Lola, Nay. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Kung hindi ka sana nagmamatigas, kanina pa tapos tong usapan na to. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo. Padudot wala akong nagawa noon kundi ang sumunod na lamang sa kagustuhan ng aking ina kahit labag sa aking kalooban. Dahil sa takot na rin na gumawa siya ng gulo na maaaring makasama sa aking lola. Ayokong ako pang maging sanhi kung sakaling may masamang mangyari kay Lola Alicia. Nang gabing yon dahil labag nga sa loob ko na sumama sa aking ina, si Lola na ang nagayos ng mga damit ko at kita ko ang labis na lungkot sa kanyang mukha. Ako naman habang nanonood sa kanyang ginagawa ay wala ring tigil sa pagluha. Marami ring bilin si Lola sa akin, papadudin. Maging masunurin daw ako sa aking mga magulang, katulad ng pagsunod ko sa kanya. Tanging mga tango lamang ang naging tugon ko kay Lola, papadudot.
Hindi ko kasi magawang magsalita ng mga oras na yon. Kinabukasan ay dumating na ang sandali na kailangan na naming maghiwalay ni Lola. Kahit mugto na ang aking mga mata ay hindi pa rin ako tumatahan sa pag-iyak habang iyakap ko ng mahigpit ang aking Lola Alicia. Hinila na ako ni inay at pilit na pinapasakay sa naghihintay na tricycle na siyang maghahatid sa amin sa terminal ng bus. Kahit umaandar na ang sinasakyan namin ay panay pa rin ang lingon ko, Papa Dudut. Hanggang sa si Lola Alicia na tinuring kong sariling ina ay tuluyan ng nawala at hindi na nakita ng aking mga mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging mainit ang pagtanggap sa akin ng mga kapatid ko. Masaya nila kaming sinalubong ni inay, Papa Dudut, at ramdam ko ang pagyakap nila sa akin at pananabik na makilala ko bilang ate nila. Ganon din si itay, nakita ang saya sa kanyang mukha habang nakatingin sa amin. May nadatnan din akong kasambahay sa bahay ng aking mga magulang at sabi nito sa akin, siya raw ang nag-aasikaso sa aking mga kapatid. Kaya laking gulat ko noong sisantihin siya ni inay matapos ang ilang araw. Nang mag-usisa ako ay sabi lang ng aking kapatid na wala na raw pampasweldo sa kasambahay, kaya pinaalis niya. Simula nga noon, Papa Dudut, ay ako nang nag-asikaso sa aking mga kapatid at sa iba pang mga gawaing bahay, habang ang aming ina ay abala sa kanyang mga bisyo at barkada. Batid naman ng aking ama ang ginagawa ni inay, ngunit nagtataka ako kung bakit hinahayaan lamang niya ito. Nasa high school na ako noon nang 2 beses pang nagbuntis ang aking ina at ako nag-alaga pareho sa mga kapatid ko. Nang mga panahon na yon ay lalong nalulong sa bisyo ang nanay ko. Ako naman, simula nang mapunta sa poder ng aking mga magulang ay hindi na nakaranas pa na maglaro at magkaroon ng mga kaibigan. Inilaan ko na lamang ang aking panahon sa pag-aasikaso sa aking mga kapatid. Hanggang isang araw ay hindi ko na natiis na hindi kausapin si inay sa gusto ko sanang mangyari, Papa Dudut. Nay, gusto ko po sanang mag-aral. Saan mo naman kami pakukuhain ng itay mo ng ipangtutusto sa pag-aaral mo, Aber? Sana po kasi pumayag na kayo nung merong gusto magpaaral sa akin kahit vocational lang. Di sana nakagraduate na po ako. Paano kita papayagan noon? Alam mong kapapanganak ko pa lang sa bunso mong kapatid. Wala naman ako ibang aasahan dito kundi ikaw, tapos lalayasan mo pa ako? Kaya niyo naman po akong pag-aralin eh. Para po hindi mabigat sa inyo, mag-working student po ako. Malaki pa rin ang magagastos kahit working student ka. Gusto mo bang masakripisyo ang pag-aaral ng iba mong mga kapatid? Baka po ayaw nyo lang kasi na masakripisyo ang pagiging buhay dalaga ninyo. Alam nyo po kasi na pag nawala ako sa bahay na to, mapipilitan kayong pumirmi dito. Hoy, Lina! Ayusin mo tono ng pananalita mo sa akin ha? Mukhang nawiwili ka ng pagsasalitaan ako ng ganyan lintik ka ha? Hindi ka pa nakakapagtapos ng college, akala mo kung sino ka na makaasta? Paano pa kaya ako nakapagtapos ka na? Di mamanduhan mo na lang ako rito? Gusto ko lang naman po talaga makapag-aral kahit vocational lang. Wala kang pera na pampaaral sa'yo! Kulit mo ah! Pagdating sa amin ng mga kapatid ko, palaging walang pera. Pero pagdating sa sugal at barkada ninyo, hindi kayo nauubusan ng pera. Sino ka para punahin ang mga ginagawa ko? Intrimitida ka! Wala kang ambag sa bisyo ko kaya manahimik ka! Hindi mo perang ginagastos ko kaya wala kang karapatan sumbatan ako! Tigilan mo ako, Lina, ha? O susungal-ngal na kita! Hindi ko nga pera ginagastos ninyo sa mga bisyo nyo. Pero sana naman, Nay, maisip nyo rin na may pangarap din ako sa buhay. Hindi ko pinangarap na tumanda kakaalaga ng mga kapatid ko. Habang kayo, feeling nyo nagdadalaga kasama ng mga tropa ninyo.
Ano ngayon? Inggit ka? Ni maghanap ka ng kakaibiganin mo? Paano po ako makakahanap ng kaibigan? Simula nung kunin ninyo ako sa poder ni Lola, ako na nagpakananay sa mga kapatid ko. Responsibilidad na dapat kayo yung gumagawa. Ano ngayon? Kapatid mo naman sila. Mas gusto mo pa na mga tulong doon sa gusto magpaaral sa'yo kaysa alagaan mga kapatid mo? Sila, balak nila akong pag-aralin kapalit ang pangangatulong ko sa kanila. Boba! Kala mo ganun lang kadali makisama sa ibang tao? Tanga, hindi! Paano ko malalaman? Hindi nyo nga ako pinapayagan lumabas ng bahay. Masyado ka kasing atat. Yung kumari ko, naghahanap siya ng katulong, doon ka pumasok. Total gusto mo nang umalis dito sa bahay, doon ka sa kanya. Akala nyo hindi ko alam na malaki ang pagkakautang nyo doon sa kumari nyo? Gusto nyo pang mamasukan ako doon para mabayaran ang utang nyo sa sugal? Bakit hindi kayo ang mga tulong sa kanya para mabayaran nyo siya? Bastos ka! Noon pag ganyang katalas dila mo kung sagot-sagutin mo ako? Kayo rin na nagtutulak sa akin para mawalan ako ng respeto sa inyo. Dahil na rin sa mga ginagawa niyo sa amin ng mga kapatid ko at kay Itay. Tatay mo nga hindi ako kinaya. Ikaw pa kayang anak ko lang? Sobrang bait kasi ni Itay kaya hinahayaan niya lang ang mga pinaggagawa ninyo. Takot lang siyang iwan ko. Kaya ikaw, kung ayaw mong mawalan ng nanay ang mga kapatid mo, ayusin mong pagsagot-sagot mo sa akin. Mas mabuti pa nga siguro na iwan niyo na lang kami. Baka sakaling makaranas naman kami ng konting kaginhawaan sa buhay. Paano giginhawa ang buhay nyo? Walang diskarte sa buhay ang tatay nyo. Hindi totoo yan. Responsable si Itay. Kayo lang ang humihila sa kanya pababa. Kita mo yung lumalabas sa bibig mo? Tapos gusto mo pa kunong mag-aral? Pues mabulok ka rito sa bahay. Yun naman talaga ang gusto nyo eh. Yung mabulok ako rito. Habang kayo, nagpapakasaya kasamang tropa ninyo. Pati ang lalaki nyo. Sige! Ipagsigawan mo, palakasan mo! Para marinig ng mga kapitbahay at makarating sa tatay mo! Talaga bang wala na kayong kahihiyan? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Ang alam ko, mabuti akong ina nung piliin kong iluwal kayo sa mundong to. Pwede ko naman sana kayong ipalaglag pero hindi ko ginawa. Sana nga ginawa nyo na lang para hindi na namin dinadanas yung ganitong paghihirap na maging nanay kayo! Yung sinasabi mong paghihirap na nararanasan nyo, wala pa yan sa kalingkingan na paghihirap ko noon. Kaya ba pinaparanas nyo rin sa amin ngayon? Mararanasan nyo talaga yung hirap kasi yun ang nakaguhit sa mga palad nyo. Anong klaseng katwiran yan, Nay? Kung ano-anong sinasabi ninyo para lang mapagtakpan ng mga pagkukulang ninyo. Bahala ka kung ayaw mo intindihin mga sinasabi ko. Bahala talaga ako! Magtatapos ako ng pag-aaral. Hindi na ako papayag na pigilan ninyo. Papadudot yon ang pinakamatindi naming pagtatalo ng aking ina. Sa kabila noong sumunod na mga araw ay maayos ko na rin siyang kinausap tuwing nasa bahay. Dumating naman yung punto na nadestino sa malayong lugar ang tatay ko. Stay in siya sa trabaho niya at kinuha ni ina yung pagkakataon na yon para ilang araw na hindi umuwi sa bahay habang nakadestino si Itay. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta at kung sino ang mga kasama niya. Dahil sanay na kami at hindi na bago sa aming magkakapatid, ang mga ginagawa niya ay hindi na rin kami nag-alala. May isang beses na umuwi ng madaling araw ang inay na puno ng pasa at galos sa buong katawan. Mugto ang kanyang mga mata na para bang kagagaling lamang sa pag-iyak. May hinala na ako noon, papadudot, pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Napatunayan kong tama ang hinala ko nang sakto namang umuwi rin ng bahay ang Itay galing sa destino. Nauna lamang si inay kay Itay ng mga 30 minuto. Hindi pa masyadong nakakapag-ayos ang Itay noon sa bahay, biglang kumatok sa pinto ang kumari nila na ninang ng bunso kong kapatid. Pakiwari ko'y natsyempohan itong umuwi si Itay kaya nagmadali siyang pinuntahan si tatay sa bahay. Kinausap niya ang Itay tungkol sa kalokohan ng asawa niya at ng aking ina. Nang makaalis ang kumari nila, galit na kinumpronta ni Itay si inay. Noong nakaramdam ako ay ginising ko ang mga kapatid ko. Tapos ay lumabas kami ng bahay para hindi nila masaksihan at marinig ang pagtatalo ng aming mga magulang.
Nung una akala ko po ay mapapanindigan ni Itay ang galit niya kay inay. Kaso'y nagulat na lamang ako noong makita kong mas nagalit pa ang inay. Nasaksihan ko rin kung paano paluin ng walis tambo ni inay si Itay. Napailing na lamang ako, Papa Dudut. Ang komplikadong sitwasyon namin sa bahay ay lalo pang pinagulo ng nanay ko. Tahasan talaga niyang hinahadlangan ang pagkakataon ko na makapagtrabaho. Noong panahong yon ay may isa kong pinsan na nagkataong nagbabakasyon sa lugar namin. Kinausap ko siya na isama niya ako sa Cavite pagbalik niya roon. Pumayag naman siya at tinaong ko na wala si inay sa bahay nung magpaalam ako kay Itay. Agad naman niya akong pinayagan sa pag-aakalang 1 linggo lamang akong mawawala. Ang hindi niya alam ay plano kong maghanap ng trabaho sa Cavite at hindi na muna babalik sa amin. Laking pasasalamat ko kasi lubos na naiintindihan ng pinsan ko ang kalagayan ko. Pinahiram niya ako ng pang-down sa inuupahan kong kwarto. Pinahiram niya ako ng pera na ipambibili ko ng mga kailangan ko at nireko niya ako sa kaibigan niya para makapasok ako sa pinagtatrabahuhan nito. Maayos ang tinakbo ng unang 1 buwan ko sa trabaho doon sa Cavite. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Kasi mo na gamit mo, bilis. Uuwi na tayo. Ayoko, Nay! May trabaho na ako dito! Hoy, Lina, hindi ka nagpaalam na maayos. Ang sabi mo sa tatay mo, 1 linggo ka lang mawawala. 1 buwan na! Alam ko naman kasi na hindi niyo ako papayagan eh. Pabayaan niyo na lang ako! Anong pabayaan? Sa ayaw o sa gusto mo sasama ka sa akin pa uwi. Hinihintay ka na ng mga kapatid mo sa bahay. Nay naman, hayaan niyo na lang ako sa gusto ko. Magpapadala naman ako ng pera pag sahod ko eh. Sa atin ka na lang magtrabaho. Doon, malapit ka lang sa amin. Ang dami namang mapapasukan doon, dumayo ka pa rito. Paano ako makakapagtrabaho doon? Eh ayaw niyo nga akong payagan. Anong ayaw payagan? Anong pinagsasasabi mo? Ayos na yung galing niyo rin magmaang-maangan ha? Hoy, Lina, huwag kang makasarili. Ang liliit pa ng mga kapatid mo. Wala nagbabantay sa kanila pag wala kami ng tatay mo sa bahay. Tsaka kaya ako biglang napasugod. Kasi nung tanungin ko yung pinsan mong nagsama sa'yo rito, sabi niya wala ka na raw balak umuwi sa atin. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ko pwedeng iwan na lang basta ang trabaho ko. Huwag mo akong pilitin na mag-iskandalo rito, Lina. Kung kinakailangan kalad ka rin kita pa uwi ngayon, gagawin ko talaga maisama ka lang pabalik sa atin. Hindi na ako bata para takutin ninyo. Respetuhin niyo naman ang desisyon ko. Sumama ka na, anak. Kung kinakailangan luluhod ako para mapatawad mo lang ako. Pwede ba, Nay? Tama na nga yung drama ninyo. Nakakahiya sa mga nakakakita. Ipapahiya talaga kita rito kung hindi ka sasama ng mahinahon. Sumama ka na. Nangako ko sa mga kapatid mo na kasama kitang uuwi sa atin. Sa totoo lang, hindi ako makasarili dito, Nay. Kayo! Tigilan mo na yung kakaiyak mo! Ikaw pala tumadrama eh! Sige na, panalo na kayo. Sasama na ako sa inyo para manahimik na kayo. Tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko naman sa'yong hindi mo ko kaya. Matigas talaga ang ulo ko kasi may gusto akong gawin sa buhay ko na pilit yung hinahadlangan. Tumahimik ka! Kanino ko pa gusto ngayong tugsapadali ang ulo mo ng mauga eh? Ang dami mo pang sinasabi. Kunin mo na yung mga gamit mo bago kita kalagtarin paalis dito. Gawin nyo na kaya! Ako na itong nagpapakumbaba sa'yo tapos panay pang talak mo? Kapal mo naman? Yan ba yung pagpapakumbaba? Ang peki naman ninyo! Hintayin nyo na ako rito! Saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di ililigpit ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung anong klasik ang ina. Pero hindi ko to makakalimutan kahit kailan. Tandaan nyo yan! Kung mga ganyan ka pa talaga, bakit? Ano ba ang masama sa gusto namin ng mga kapatid mo na makasama ka sa bahay? Alam nyo hindi yan ang totoong dahilan. Ginamit nyo pa mga kapatid ko. Gusto nyo akong umuwi para malaya ninyo magawa mga gusto nyong gawin kasama ng mga tropa ninyo. Habang pinapaako nyo sa akin lahat ng mga responsibilidad ninyo. Tumigil ka na kakaarte dyan. Mag-impake ka na bago ako mapundi sa'yo. Bilisan mo na! Papa Dudut, wala akong nagawa kundi ang sumunod kahit labag sa loob ko ang bumalik sa aming probinsya. Habang naglalakad kami paalis, sa aking tinutuluyan ay kita ko ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko.
Inis sila sa pagmumukha ko at naawa naman sila kay inay na pwedeng manalo ng award sa husay niyang umarte. Nakatungo na lamang ako hanggang sa makasakay kami ng jeep. Naging sunod-sunuran man ako sa aking ina ay nag-iisip pa rin ako kung paano ko siya matatakasan. Desidido talaga ako na huwag nang bumalik sa probinsya namin at buo ang loob ko na magtatrabaho na lamang ako para matustusan ko ang mga pangsarili kong pangangailangan at matulungan ang mga kapatid ko. Gusto kong maranasan nila ang kaunting ginhawa na maaari kong ibigay na hindi maibigay ng aming mga magulang. Papadudot kahit puno ng takot ang dibdib ko. Tinatagang ko na lamang ang loob ko at pagkakataon ko na kasi na mabago ang takbo ng buhay ko. May ilang minuto bago umandar at umalis ang bus sa terminal. Nagpaalam ako kay inay na magsi-CR muna. Mabilis po akong buwaba at kumaripas ng takbo palabas ng terminal. Rinig ko pa nga ang malakas na tawag sa akin ni inay ngunit hindi na ako lumingon pa. Kahit wala pa akong plano basta nalaman sa aking mga mata. Hindi ko alam kung luha ba yon ng saya dahil sa wakas ako'y malaya na. O luha yon ng lungkot dahil posible na ang mga kapatid ko ay hindi ko makita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot matapos kong takasan si inay sa terminal. Isang buwan noon ang lumipas ay nagkaayos naman kaagad kami ng mga magulang ko. Nangako na lamang ako noon na laging magpapadala ng pera na panggastos ng mga kapatid ko para sa pag-aaral nila. Nang mga panahon na yon ay isa na akong caddy at masaya ako na binubuhat yung mga bag ng mga nag-golf at nagbibigay ng assistance sa kanila tuwing may laro sila. Masasabi kong malaking tulong ang trabahong yon sa akin kasi nabibili ko na ang mga pangangailangan ko. At ang mahalaga sa lahat ay naibibigay ko na rin ang ibang pangangailangan ng aking mga kapatid. Halos mag-iisang taon na ako sa trabaho ko noon pero ang nakakalungkot ay hindi pa rin nagbago si inay. Lalo pa raw itong lumala, sabi sa akin ng mga kapatid ko. Palagi nilang sumbong na malimit daw na mag-away ang mga magulang namin dahil hindi na rin matiis ni itay ang ginagawa ni inay. Muntik din daw na masaksak ni itay si inay noong minsan itong umuwing lasing. Nagawa lang daw awatin ang pangatlo kong kapatid. Ang problema, nadaplisan siya ng kutsilyo sa kamay na naging sanhin ng pagkakasugat niya. Kahit nga raw yung perang pinapadala ko para sana sa mga kapatid ko ay nagagastos din umano ni inay sa pagsusugal. Baon na rin daw sila sa utang at doon na ako nag-decide na sa kapatid ko na lamang na sumunod sa akin ipadala ang pera at hindi na sa nanay ko. Nagpatuloy ng ilang beses ang ganong setup namin ng kapatid ko. Isang araw papasok ako sa golf course na pinagtatrabahuhan ko. Pagbaba ko pa lamang ng shuttle sa tapat ng gate ay may natanaw akong babae na kausap ng gwardya. Nay, anong ginagawa niyo dito? Paano? Ayaw mo sagutin mga tawag ko kaya pinuntahan na lang kita. Huwag tayo dito mag-usap. Sumama muna kayo sa akin. Dito na lang. Di naman magbabagong pag-uusapan natin pag lumipat tayo ng lugar. Huwag sana kayong gumawa ng eksena dito. Nakikiusap ako sa inyo, Nay. Huwag ka mag-alala. Gusto lang kitang kausapin. Bakit niyo ba ako pinuntahan dito? Ano ba sa tingin mo? Bakit kasi kailangan sa kapatid mo ipadala yung pera? Ganun mo na lang ba kami baliwalain ng itay mo? Pagkatapos ka naming alagaan at palakihin? Hindi naman sa ganun. Paggastos nila yun sa pag-aaral nila, Nay. Kaya sa... Ano? Ganun na lang yon. Kami na lang ang bahala sa buhay namin ng itay mo? Wala ka nang balak bigyan kami? Yun ba gusto mong palabasin? May sahod naman si itay, ah. Kayong humahawak ng pera niya. Hayaan niyo na yung perang pinapadala ko sa mga kapatid ko. Bakit? Sa tingin mo hindi nakikinabang mga kapatid mo sa pera ng tatay nyo? Hoy,
Doon kinukuha yung pangkain nila, pambayad sa tubig at kuryente. Akala mo kung saan lang napupunta sahod ng tatay mo. Hindi yun ang nakarating sa akin. Hanggang ngayon daw nagsusugal pa rin kayo. Baon daw kayo sa utang at araw-araw may nagpupunta sa bahay para maningil. Yan ba ang sumbong ng mga kapatid mo? Oo, Nay. Hindi ba kayo naaawa sa mga kapatid ko? Hindi ba kayo naaawa kay Itay? Sa akin ba hindi ka naaawa? Puro na lang sila ang inaalala mo? Magdadrama na naman kayo eh. Malilate na ako sa trabaho. Kailangan ko nang pumasok. Tsaka na tayo mag-usap. Huwag mo akong tinatalikuran! Bastos ka talaga! Sabi ko naman sa inyo, huwag tayo dito mag-usap. Balak nyo na naman kasi mag-iskandalo eh. Gagawin ko talaga pag hindi ka umayos. Hindi na sana kayo nagpunta dito. Bakit hindi? Para hindi malaman ng mga katrabaho mo yung tunay mong ugali? Mabuti nga to para malaman nila kung paano mo tratuhin sarili mong ina. Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Hindi ba masama itong ginagawa mo ngayon? Imbis na tanungin mo ako kung kumusta biyahe ko at kumain na ba ako, mas inuna mo pa na ipagtabuyan ako. Hindi ko kayo pinagtatabuyan. Anong hindi? Palagay mo sa akin, di marunong umintindi ng Tagalog? Ginawa mo pa akong tanga. Hindi ka na talaga nagbago. Kayo ang hindi nagbago. Mahilig pa rin kayo magpaawa para makakuha ng simpatsya. Wala ka naman kasing awa sa sarili mong ina. Lagi mo na lang akong binibigyan ng sama ng loob sa mga pinagsasasabi at mga pinaggagagawa mo. Tama na, Nay. Sabihin nyo na lang kasi kung ano ba talaga yung pakay nyo para matapos na tong usapan na to. Tignan mo yung pananalita mo sa akin. Ha, Lina? Parang wala ka talagang pinag-aralan. Oh, eto, Nay. Sakto. Sumahod ako sa paluwagan kahapon. Kunin nyo na. Alam ko naman na pera lang ang pinunta nyo rito eh. Akala mo naman ang laki ng binibigay mong pera para pagmalakihan mo na ako ng ganyan? Hindi ako nagmamalaki. Umiiwas lang ako sa gulo. Hindi ako mo. Hindi naman guminhawa karampot na tulong mo. Kakarampot? Bakit hindi nyo na lang ipagpasalamat na kahit paano nakakatulong ako sa inyo? Sige, huli na yung pera na yan. Hindi na ako magbibigay. Total kakarampot lang naman pala eh. Nananakot ka pa? Para sabihin ko sa'yo, kahit buong buhay ka magtrabaho, hindi mo mababayaran paghihirap namin ng tatay mo. Mapalaki ka lang na maayos. Nasasabi niyo talaga yan? Bakit hindi? Ang dami kong hirap sa inyo ng mga kapatid mo. Tapos tong maliit na halagang to, isusumbat mo pa? Tama na nga po, Nay. Nakakapagod na yung mga drama niyo sa buhay. Ang gusto ko lang naman, maging maayos ang pamilya natin. At hindi yung mangyayari hanggat hindi nyo tinitigilan yung mga bisyo ninyo. Nagpapapaniwala ka kasi sa mga sumbong ng mga kapatid mo sa'yo. Ang itay mo kasi ang tanungin mo. Bakit ko pa siya tatanungin? Alam ko naman na pagtatakpan niya lang kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Kahit sa ama mo, wala ka na ring galang? Kahit kailan na hindi nawala ang respeto ko sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa kabila ng mga ginagawa ninyo, pinagtitiisan pa rin niya kayo. Sabi ko naman sa'yo, takot ang tatay mo na iwang ko siya. Huwag kayo masyadong kampante, Nay. Baka matauhan si Itay, tapos bigla ka na lang niyang iwan. Ipapaalam ko lang, walang amor sa inyo mga kapatid ko. Hindi ka dila... Masyado nang humahaba. Wala ka namang kasusta-sustansyang kausap. Uwi na ako. Basta yung obligasyon mo, ha? Huwag mong kakalimutan. Tama yan. Umuwi na kayo. Tsaka pakiusap lang, ha? Huwag nyo na akong pupuntahan dito. Papadudot dahil nga sa pagsugod na yon ni inay sa pinagtatrabahuhan ko ay lalo tuloy lupa. Naisip ko nga na tuluyan ng hindi magpadala at sarili ko na lamang muna ang unahin ko. Kaya lang ay nakonsensya naman ako. Ayoko kasi na kumakain ako ng masarap tapos ay maiisip ko na naghihikahos ang mga kapatid ko sa probinsya. Sa huli ay kahit ganoon ang ginawa ni Itay ay patuloy pa rin ako sa pagpapadala. Sa dami ng mga iniisip ko ng mga panahon na yon ay napansin kong madalas na distracted ako sa trabaho. Ganon talaga pag sinosolo mo ang problema. Hanggang sa may nakilala kong guest sa golf course na naging kaibigan ko. Walang iba kundi si Renz. 45 years old na siya noon at hiwalay sa asawa.
Matangkad siya at malinis tignan at maayos manamit. Ilan lamang yon sa mga katangiang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Pinili ko man na hindi na muna ikwento ang lahat ng mga pinagdadaanan ko kay Renz noon. Siya ang parang naging hingahan ng lahat ng sama ng loob ko. Nakatulong din na madalas niya akong napapatawa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa. Hindi nga nagtagal, ang pagkakaibigan namin ay nauwi sa pag-iibigan. Ilang buwan din tumagal ang aming relasyon bago ko natuklasan na meron na palang ka-live-in si Renz. Agad ko siyang kinumpronta at hindi naman niya ito itinanggi. Doon na nga natapos ang namamagitan sa aming dalawa. Masakit para sa akin ang naging paghihiwalay namin, ngunit meron palang masasakit pa nang matuklasan kong nagdadalang tao ako at posibleng maging dalagang ina. Tuliro ako ng mga panahon na yon at sa takot ko na mahusgahan at malagay sa kahihiyan ay wala akong pinagsabihan ng aking mga pinagdadaanan. Matapos kong makapag-ipon ng lakas ng loob ay tinawagan ko si Renz. Desidido na akong ipaalam sa kanya ang pagdadalang tao ko. Sa pakikipag-usap pa lamang niya sa akin sa cellphone ay ramdam ko na kaagad ang panlalamig sa kanyang boses. Ang daming tumatakbo sa isip ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Naisip ko rin na parang gusto ko nang mag-back out at wag nang sabihin sa kanya. Kaya lang ay kailangan ko ng tulong niya. Pumayag siyang magkita kami, Papa Dudut, sa kondisyon na yun na ang huli at kailanman ay hindi ko na siya tatawagan pa. Gusto na raw niyang bumawi sa kinakasama matapos naming pagtaksilan nito. Sa sinabing yon ni Renz ay parang siya pa ang naging biktima. Pakiramdam ko ay nabaliktad ako at ako pa ang naging masama. Lalo tuloy akong nawala ng pag-asa. Pero hindi ko na lang pinansin yon. Nasa punto na kasi ako ng pagiging desperada, Papa Dudut. Kailangan ko talagang sumugal kahit suporta lang sa bata ang makuha ko mula sa kanya ng mga panahong yon. Salamat naman at pinagbigyan mo ko na makausap ka. Wala ka kasing tigil sa pagtawag eh. Pasensya na ha. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Renz, buntis ako at ikaw ang ama. Ano? Huwag mo nga ako pinagloloko, Lina. Totoo, buntis nga ako. Sigurado ka bang akin yan? Oo naman. Hoy, isang beses lang may nangyari sa atin. Paano ako makakasiguro na akin nga yan? Baka naman sa akin mo lang gusto ipaako. Alam mo naman na ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Tsaka ikaw lang ang nakagalaw sa akin. Pwede namang sinasabi mo lang na ako nakauna sa'yo kahit hindi. Ha? Anong sinasabi ko lang? Di ba napatunayan mo naman? Malay ko ba baka uma-acting ka lang. Gusto mo lang ata talagang sirain pagsasama namin ang kinakasama ko eh. Para sabihin ko sa'yo makinig ka mabuti. Isaksak mo to sa kokote mo. Wala akong balak hiwalayan siya. At mas lalong hindi ko siya ipagpapalit sa'yo. Ibig bang sabihin, hindi mo talaga ako minahal? Akala mo minahal kita? Akala mo kung ano yung meron tayo nun, pagmamahalan yun? Tatanga-tanga ka pala talaga eh. Tsaka tingin mo ba siseryosohin kita? Ano ka ba? Kadi ka lang naman eh. Tagabuhat ng mga bag. Alalay ng mga naggo-golf. Ganun ka lang. Yung ka lang. Eh yung kinakasama ko may tinapos. Maganda trabaho. Profesional. Eh ikaw, ano bang meron sa'yo? Naging totoo ko sa'yo. Yun pala ginamit mo lang ako. Huwag kang umasta na parang aping-api ka. Ginamit mo lang din naman ako Nakinabang ka rin naman sa akin. Di ba nga sa akin mo nilalabas lahat ng mga sama ng loob mo sa pamilya mo? Lalo na yung mga sama ng loob mo sa nanay mo. Kahit na umay na ako, pilit ko pa rin pinakikinggan. Kasi nga kailangan mo. Paano na tong dinadala ko? Anak mo rin ito. Hindi ko kakayanin na buhayin siya ng mag-isa. Alam mo kung anong sitwasyon ko. Hindi ko yun inilihim sa'yo, di ba? Bahala ka. Diskarte mo na yan. Ipalaglag mo para tapos na agad problema mo. Seryoso ka ba sa mga pinagsasasabi mo?
Alam mo kung bakit kita nagustuhan? Akala ko kapag may edad na, mature at responsable na mag-isip. Yun pala, mas masahol ka pa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit iniwan ka ng unang mong asawa. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala ka pa rin mahihita sa akin. Ha? Hindi ko pa rin pananagutan yung pinagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na kakausapin kita tungkol sa anak ko. Dapat lang! Hoy, huwag mo na akong guguluhin ha. Tandaan mo rin tong sasabihin ko. Masakit itakwil ng sariling ama, pero mas masakit kapag anak nang nagtakwil sa ama niya. O ngayon? Akala mo may pake ako? Eh di takwil niya. Pakialam ko. Dami mong sinasabi, di ko naman anak yan. Ayaw mo lang aminin na nararamdaman mo na anak mo to. Wala akong nararamdamang ganyan. Talaga lang ha? Takot ka lang sa responsibilidad kaya ka ganyan. Oh, humahaba itong pinag-uusapan natin. Dami pang sinasabi. Akala ko ba hindi ka naman gugulo? Eh ano tong ginagawa mo ngayon? Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang nasa loob mo. Akala ko kasi kilala na kita eh. Nagkamali pala ako. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diyan ka magaling. Puro ka kasi akala. Maraming namamatay dyan, Lina. Di mo ba alam? Di mo nabalitaan? Hoy, makinig ka mabuti. Ipapaalala ko lang sa'yo para di mo makalimutan. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang yun. Oo naman. May choice ba ako? Kahit na may choice ka pa, kahit gustuhin mong balikan kita, wala ka nang maaasahan sa akin. Natauhan na ako. Uulitin ko ha, hindi ko ipagpapalit sa'yo yung kinakasama ko. Papadudot mukha lang akong matatag noong magkaharap kami ni Renz. Pero ang totoo ay nanginginig ako sa sobrang galit, takot at awa sa sarili ko. Gustong-gusto ko nang umiyak noon ngunit pilit ko lamang nilabanan. Nang umalis na siya at iniwan ako ay doon ko lang pinakawala ng bigat sa dibdib ko. Parang sasabog ang dibdib ko kaya hinayaan ko nang umiyak ako ng umiyak habang nagdarasal ng mataimtim. Para kung batang isinusumbong sa Diyos ang mga nangyari sa buhay ko at handa kong harapin ang hirap, wag lamang mawala sa akin ang anak ko. Pero hindi ko akalain papadudot na sa sobrang hirap para kong pumasok sa butas ng karayom. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang caddy habang hindi pa halata ang tiyan ko. 5 buwan na akong buntis nang itigil ko na ang pagiging caddy at namasukan naman bilang kasambahay sa isang pamilya na naninirahan dito sa Cavite. Nasa 8 buwan na ang aking ipinagbubuntis nang maisipan kong umuwi na sa aking Lola Alicia sa Albay. Malugod naman niya akong tinanggap at maging ang aking ipinagbubuntis. Inalagaan ako ni Lola hanggang sa manganak na ako. Maayos ko pong naisilang noon ang sanggol na lalaki. Napakapalad ko kasi noong tumama ang COVID sa bansa, kapiling ko si Lola Alicia. Siya ang nagsilbing gabay at sandigan naming mag-ina. Mahirap noong pandemic pero kinaya namin dahil kay Lola. Ngunit muling hinamon ang aking katatagan, papadudot. 2 taon na noon ang aking anak ng mamaalam at iwan ako ni Lola Alicia. Isa si Lola sa mga naging biktima ng COVID-19 sa bansa. Hinintay ko lang na mag 40 days si Lola tapos ay iniwan ko na ang Albay. Makalipas nga ang 3 taon ay muli akong bumalik ng Cavite para maghanap ng trabaho. Mabuti na lamang at hindi ako nawala ng komunikasyon sa dati kong katrabaho sa golf course. Sa tulong ng kanyang player na member sa naturang golf course ay muli akong nakabalik sa trabaho. Mabuti na rin matapos nga ang pandemya noon at fully operational na ang golf course namin. Laking pasasalamat ko din na nakilala ko ang isang taong nagpabago ng aking buhay. Isang matandang balikbayan na member din ng golf course na 2 beses lang sa isang taon kung maglaro. Sa kabila ng katayuan ko sa buhay at pagiging isang dalagang ina, inalok niya ako na pakasalan at ituring na kanya ang aking anak.
Sa ngayon po, Papa Dudut, ay maayos na po ang relasyon ko sa aking ina pagkatapos ng ilang taong alitan sa pagitan naming dalawa. Makailang beses din po na umuwi kami ng probinsya namin sa Tarlac para makita ng aking pamilya ang anak ko. Masasabi ko po na sa kabila ng mga pagsubok at hirap na aking mga naranasan, ay maswerte pa rin akong maituturing. Naway kapulutan po ito ng aral o inspirasyon ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Alam ko na madalas na itong sinasabi ng marami at araw-araw nating napapakinggan. Pero totoo po na pag mas pinili mong maging mapagpatawad at tanggalin sa puso at isipan ang kagustuhang gumante sa mga taong nanakit sa iyo, ay pagpapalain ka. Ang inyong kapuso at kabarangay, Lina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever